Una po sa ating mga balita, niyanig ng magnitude 7.2 na lindol ang Bohol at mga karatig nitong kaninang alas 8 ng umaga. Umabot na sa 20 ang patay habang maraming infrastruktura naman ang nasira. Partikular na ang mga simbahan sa naturang mga probinsya tulad na lamang po ng Lubog Church. Upang alamin po ang pinakahuling sitwasyon doon, mag-uulat ang ating kasamang si Annabel Lagrosas ng Radyo ng Bayan Cebu. Live by phone patch. Annabel, magandang hapon sa iyo dyan. 5 ang namatay sa lungsod ng Cebu nang gumuho ang Pasel Phase Court Building matapos ang naganap na lindol kaninang umaga. Ito ang kinumpirma ni Cebu City Mayor Michael Rama. Ayon kay Mayor Rama, sa mga namatay, 4 ang dead on the spot habang isa ay namatay sa ospital. Sinabi ni Rama na patuloy pa siyang naghihintay ng mga updates mula sa mga department heads at sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno dito sa lungsod ng Cebu tungkol sa extent ng damage ng lindol, lalo na sa mga infrastruktura. Sa kasalukuyan, sarado ang mga malalaking establishmento dito sa lungsod. Layunin nito na magiging ligtas ang mga tao dahil sa patuloy pang naranasan nating aftershock. Kasabay nito, diniklara ni Cebu City Mayor Rama na walang pasok bukas sa lahat ng mga pampublikong paralan. Gayon din sa Cebu City Hall hanggat hindi pa maideklara ng mga building officials na ligtas ang mga school buildings at City Hall building na nagkaroon ng mga bitak. Ang latest update naman as of 12 noon mula sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa pamamagitan ng opisina ni Mr. Neil Sanchez ng Office of Civil Defense. Sa 7.2 magnitude na lindol na naganap dito sa lalawigan ng Cebu, sa lalawigan ng Aluginsan, isang barangay ang nagkaroon ng landslide, walang iniulat na nasaktan o namatay. Ang naging aksyon ng Local Disaster Risk Reduction Management doon ay nag-advise sa mga residente na lumikas sa nasabing barangay. Sa bayan naman ng Pinamungahan, nagkaroon ng stampede. Iniulat na isa ang patay at 24 ang sugatan. Nangyari ang insidente habang ginagawa ang distribution of 4Ps. Sa bayan naman ng Argao, 5 barangay ang naglandslide. 4 katao ang sugatan. Sa bayan ng Bulhoon, apektado ang building ng Social Welfare Office at maging ang highway nito ay apektado at ito'y hindi madadaanan ng mga sasakyan. Sa lungsod ng Toledo, nagkaroon rin ng stampede sa loob ng city complex. 7 katao ang sugatan. Sa lungsod ng Talisay, 1 katao ang patay, 3 ang sugatan dahil sa insidente sa daan dahil sa lindol. Sa lungsod naman ng Mandawi, gumuho ang public market ng lungsod. 34 katao ang apektado. 2 ang patay, 20 ang sugatan. Sa Tudila naman, isla ng Camotes, nasira ang paaralan at gymnasium. Sa bayan ng Hunda, nasira ang isang constructed port, 2 ang sugatan at patuloy pa ang assessment sa extent ng damage ng lindol. Samantala, ang Philippine Coast Guard ng Cebu ay walang pinahintulutang mga barko na makabiyahe, lalo na ang patungo sa lalawigan ng Bohol. Habang ang operation ng Mactan Cebu International Airport ay bumalik na sa normal matapos idiniklaran ng mga structural engineers doon na ligtas na ang mga building at runway ng paliparan. Kaninang umaga, isang flight ang na-divert sa paliparan ng Cebu. Ito ang flight ng mula sa Manila patungong Bohol dahil pagdating doon ng eroplano, maraming mga tao ang nasa gitna ng runway ng paliparan ng Bohol. Yan ang latest update mula dito sa Cebu. Para sa Telebisyon ng Bayan, Annabel Lagrosas ng DYMR Radyo ng Bayan, Cebu.